Nagkaharap na ng personal ang matagal nang nagsasabong sa mga balita at social media posts na senatorial candidate ng Duterte camp at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Kung paano magsagutan ng dalawa sa mga napapaulat nitong nakaraan, mas mainit po ang balitaktakan ng dalawa sa pagharap sa hearing ng TRICOM ng Kamara na nag-iimbestiga naman sa fake news, disinformation, misinformation, trolls at iba pa. Tila hindi pa rin magsalubong ang punto ng argumento ng dalawa. Lalo pa ginigit ni Marcoleta na hindi pinagtatalunan dito ang pagmamayari ng Pilipinas sa West Philippine Sea at dapat lang ipaglaban ito ng lahat ng Pilipino. Ang gusto lamang manong idiin ni Marcoleta ay ang katotohanan o fact na hindi po rehistrado ang WPS sa mga international bodies at maps. Kaya't ang Pilipinas lang ang kumikilala sa terminong ito na tumutukoy sa bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone na pilit kinukursunada ng China. Pinaninindigan naman ni Tariela na mali si Marcoleta sa kanya pong pagkakaalam dahil rehistrado umano ang WPS at internationally recognized ito. Not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Mr. Chair, wala tayong dispute that. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir, there is a legislation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, tathang isip o blah 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Dinipensa naman ni Tariela ang sarili mula sa mga akusasyon ni Marcoleta na tinawag siyang traidor ng Coast Guard dahil sa kanyang West Philippine Sea remark. Ayon kasi sa kongresista, nagkaroon na raw siya ng branding sa social media na isa siyang traidor dahil sa post ni Tariela. Tignan nila na ikaw ang nagsabi because meron ka pang litrato dun eh. Mr. Chair, nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and the claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag na I am not a traitor. Pero nangyari na yon. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social media Mr. posts Chair, by bloggers, social media influencers to tell them that they're wrong. Siya muna. Sabi niya wala siyang obligation. Finish your statement. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. It's not, those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for supporting somebody for public office.